Lumakas ang tensyon sa pagitan ni Manuel at Felma, parang unos na paparating. Pagod at sugatan si Felma, diretsong nagtanong, "Ano ang gagawin natin? Paano natin hihinto si Hazel?" Sandaling natahimik si Manuel, sa kadahan-dahang tumango, mariin ang tinig, gusto niyang seryosohin ang mungkahi ni Jeffrey. Nanlaki ang mga mata ni Felma. "Anong mungkahi? Gusto mo bang ipakita sa lahat na baliw si Jessica?" Mabilis at matalim ang sagot ni Manuel. "Hindi si Jessica. Ang tunay na target ay si Timo Malabanan. Hindi tugma ang kanyang mga testimonya. Pinabago niya ang kanyang mga pahayag. At isa-isa nang binibili ni Hazel ang mga kasama ni Timo, pinapaboran ang lahat sa kanilang panig." Bakas sa kanyang tinig ang galit at pagkadismaya. Lalong lumalim ang pag-aalala ni Felma. Ngunit delikado ang umatake kay Timo. Pwede tayong gawing target ni Hazel. Ipinihit ni Manuel ang kamay sa kanyang noo. Nanginginig ang tinig. "Hindi na ako pwedeng manahimik. Kung si Timo ang susi, kailangan natin siyang harapin ng direkta. Kung palaging depensa lang tayo, tuluyan tayong mawawasak." Biglang bumukas ang pinto. Humahangos si Noah, hawak ang malaking sobre. "May natuklasan ako," mariin niyang wika. Hindi ito galing sa abogado, hindi rin sa record ng korte. Galing ito sa isang hindi nagpakilalang pinagmulan. Iniwan lang sa mesa ko. Nakapakunot ang noo ni Jeffrey. "Anonymous? Pakapatibong." Ngunit mariing umiling si Noah. "Hindi. Alam kong may nagmamasid sa atin. Ngunit iba ang laman nito. Kapag totoo ito, magbabago ang lahat." Nanginginig ang tinig ni Andrea, puno ng pagkadalian. "Ano ang laman? Sabihin mo." Dahan-dahang binuksan ni Noah ang sobre. Mula roon, inilabas niya ang isang luma, sira-sirang cellphone. Ito ang lumang telepono ni Jessica, aniya. May mga video itong hindi pa kailanman nababawi. Tumahimik ang silid. Ramdam ng lahat ang bigat ng sandali. Sa loob ng teleponong iyon nakatago ang katotohanan. Katotohanang kayang iligtas ang kanilang pamilya mula sa pagkawasak o tuluyang ilubog sila sa kadiliman. Umurong si Felma, hawak ang dibdib, dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. "Anak ko, may iniwan siyang bakas." Dinugtungan ni Noah. "Hindi lang basta video ito. May clip na na-record mismo noong gabi bago ang aksidente." Sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat. Ang telepono ang susi. Nasa loob nito ang katotohanang magpapasya kung maliligtas ang kanilang pamilya o tuluyan silang babagsak sa dilim. Nanigas ang silid. Hawak ni Felma ang kanyang dibdib. Dumadaloy ang luha. "Anak ko, may iniwan siya." Ipinaliwanag ni Noah. Isang clip ang na-record noong gabi bago ang aksidente. Pinindot ni Noah ang play. Lumitaw ang mukha ni Jessica sa screen. Pagod, takot, ngunit lubhang nababahala. Nanginginig ang kanyang tinig. "Sinumang makakakita nito, alamin ninyong nasa panganib ang buhay ko. Hindi si Colin ito. Hindi aksidente ito. 2 tao ang sumusunod sa akin. Isa'y kilala ko, ngunit hindi ko matanggap na kaya nila akong saktan." Napahagulhol si Felma. "Jessica? Anak ko." Nang matapos ang video, pumigat ang katahimikan. Biglang nabasag ang katahimikan sa isang sigaw mula sa labas. Dumating ang kapitbahay nilang si Kalay, humahangos. "May mga lalaking armado sa labas. Hindi sila taga rito. Hinahanap nila kayo." Agad na nagbabala si Noah. "Kailangan na nating umalis. Hindi na ligtas ang lugar na ito." Biglang yumanig ang pinto sa malalakas na pagkatok. Parang mababasag ang kahoy, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Police inspection. Buksan ang pinto, nakapakunot ang noo ni Manuel. Walang dapat na team dito, imposible ang inspeksyon sa ganitong oras. Pigilan ang hininga ni Felma. Luhay bumubukal, lalong lumakas ang pagkatok. "Buksan ang pinto o babasagin namin ito." Sa sandaling iyon, nagbuzz ang telepono ni Noah. Mensahe mula sa hindi kilalang numero.
Hindi sila pulis. Mga tauhan ni Hazel ang nasa labas. Huwag ninyong buksan ang pinto. Nanigas ang lahat. Lalong lumakas ang pagkatok. Yumanig ang buong bahay. Yumakap si Andrea kay Felma, umiiyak. Nakaluhod si Jeffrey sa likod ng sofa, hawak ang baril, handa kung pilitin nilang pumasok. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Naunawaan ng lahat, hindi ito karaniwang banta. Nagsimula na ang laro ni Hazel sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sa korte, sumabog ang tensyon. Mabigat ang bawat hakbang ni Manuel habang dahan-dahang tumayo, wari ipasan ang bigat ng mundo. Humarap siya sa hukom, huminga ng malalim. Your Honor, may bagay akong hindi kailanman sinabi sa kahit sino. Nanginginig ang tinig, ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata sa paninindigan. Nanlaki ang mga mata ni Hazel, bakas ang takot. Manuel, tumigil ka! Bulong niya, nanginginig ang tinig, ngunit hindi siya tumigil. Bumigat ang katahimikan sa bulwagan. Hawak ni Felma ang rosaryo, dumadaloy ang luha. Nakatulala si Colin, kumakabog ang dibdib. Nakalapit sina Andrea at Jeffrey, maputla ang mga mukha, naghihintay sa mga salitang kayang magwasak ng lahat. Lalong tumibay ang tinig ni Manuel. Ang katotohanan ay ito. Inabuso ni Hazel si Jessica. Sinaktan niya ang sariling anak. At hindi na ako pwedeng manahimik habang si Colin ang pinapasan ang krimeng hindi niya ginawa. Napuno ng mga hiyawan at bulungan ang korte. Malakas ang hampas ng martilyo ng hukom, ngunit hindi na mapigilan ang kaguluhan. Sigawan, pagtutol, at mga iyak. Nanginginig ang katawan ni Hazel, pawisan ng mga kamay, pilit pinatatag ang sarili. Lumapit si Noah, hawak ang na-recover na telepono. May ebidensya kami. Na-record ni Jessica ang kanyang takot bago ang aksidente. Pinangalanan niya ang mga sumusunod sa kanya. Hindi ito haka-haka. Ito ay patunay. Nagsimula na ang unos sa loob ng korte. Nabiyak ang maskara ni Hazel. Nagliyab ang panata ni Manuel na ibunyag ang katotohanan. At naghanda ang pamilya Cruz sa labang magtatakda ng kanilang kapalaran. Hindi na ito basta kaso ng paratang. Naging digmaan na ito ng mga lihim, pagtataksil at hustisya. At sa sandaling iyon, alam ng lahat, nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Matalim ang tinig ni Manuel, parang talim ng espada. Hindi ito tungkol kay Colin, mariin niyang wika. Ito ang tunay na dahilan ng takot ni Jessica. Kung bakit siya umalis. Kung bakit siya lumapit sa akin bago ang aksidente. Dumadaloy ang luha ni Felma. Tumigil ang lahat. Muling umangat ang tinig ni Manuel. Ang huling pagtatalo ni Jessica ay hindi kay Colin, kundi sa kanyang sariling ina, kay Hazel. Sumabog ang bulwagan. Sigawan, bulungan, hindi makapaniwala ang lahat. Humahagulhol si Felma. Napasinghap si Hazel. Halos mabulunan, nanginginig ang katawan. Ngunit mariin ang titig ni Manuel sa kanya. Hazel, sabihin mo. Sabihin mo kung sino ang tunay na nagnais ng buhay ni Jessica. Pawisan ang mukha ni Hazel, nanginginig ang buong katawan. Biglang nabasag ang salamin sa gilid ng korte. 3 lalaking nakaitim ang sumugod, nakataas ang armas. Isa'y nakatutok kay Manuel. Walang magsasalita, lalo na ikaw, Manuel, malamig na tinig. Sumabog ang kaguluhan, sigawan, takot, walang silbi ang martilyo ng hukom. Nanginig si Colin, hawak ni Noah ang baril, ngunit pinigilan ng hukom. Dahan-dahang lumapit ang isang nakamaskarang figura kay Hazel. Nang alisin ang maskara, nanigas ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Noah, tinakpan ni Felma ang bibig, muntik nang himatayin si Andrea. Ang mukha. Si Timo malabanan. Surprise! Malamig niyang wika. Akala ninyo patay na ako. Bumalik ako. Upang ibunyag ang katotohanan. Sa likod niya, pumasok ang isang babaeng nakabelo ng itim.
Dahan-dahan niyang inangat ang belo. Napasinghap ang lahat. Tumigil ang mga puso. Si Jessica? Buhay. Sumabog ang bulwagan sa kaguluhan, sigawan, takbuhan, takot. Nabuwag ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Tuluyan nang nagbago ang kaso. Nagsimula na ang unos ng katotohanan at hindi na muling magiging pareho ang kanilang mga buhay. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.